Welcome to K-Catalog. KIIP Level 4 Unit 1 Textbook, page 18, the key listening part tayo, number 1. 다음은 한국어 학습 초기에 대해서 회상하면서 쓸 수 있는 표현입니다. Sabi niya, the following, yung mga sumusunod na nandito, yan daw ay mga 표현, expressions. Okay, expressions na pwede mong magamit kung 회상하면서 babalikan mo. So, 회상하다, it means to look back or to think back or to recall. Okay, so kung babalikan mo daw yung mga panahon na bago ka pa lang na nag-aaral ng Korean language. So again, here are some expressions you can use when thinking back on your early days of learning Korean. And then, musun to Shinji, iyagihebu sa'yo, discuss kung ano yung ibig sabihin ng mga nandito. So, ito, tingnan natin yung una. Sabi, ga na dara hada. So, if maalala nyo, si ga na dara, ito yung mga Hangul. Okay, so part ng Hangul or Korean alphabet, yung mga beginner level talaga, no? So, yan daw yung mga unang ginawa mo. And then, 손짓 발짓을 하다. 손, kamay, bal, paa, tas yung jit, it means yung ginagawa or 행동 or action, no? So, it's like saying you're making gestures, okay, with your hands and your feet. Okay, so yun yung mga ginagawa mo kasi hindi ka pa nakakapag-communicate well before. So, kapag makipag-usap ka sa iba, may hand gestures. So, next. 번역기를 돌리다. So, ginagamit mo yung translator. So, kunin mo yung cellphone mo and then open mo yung application for the translator, no? Next. 고생 끝에 낙이 오다. So, this one is old saying to, no? Yung dating kasabihan nila dito sa Korea. 고생 끝에 낙이 오다. Ibig sabihin ng 고생, yung mga hardship or struggles mo, no? 끝, end. So, at the end of hardship or struggles, comes, yung oda natin, nak. Nak means joy or delight. O kaya pleasure, pwede din, no? So, itong salita na to, so old saying nila yan, parang sa atin, when we say, there's a rainbow after the rain. Diba? May kanta tayong there's a rainbow after the rain ang sinasabi. So, after ng hirap, ang kasunod is yung saya naman. Okay? So, kuseng, yung struggle or hardship. And then, nak, joy or delight or yung pleasure. So, dito tayo sa, bakit pala yan nandyan? So, bakit siya kasali? Kasi diba, sa umpisa, mahirap, pero pag nasanay ka na, then, ma-enjoy mo na, no? Yung pagtira dito sa Korea. Sa una, mahirap, hindi ka makapag-communicate ng maayos, iba yung language nila, iba yung culture, iba yung environment, pero pag nakapag-adjust and adapt ka na, ma-enjoy mo na. So, dito tayo sa number 2. So, ito si Gutchon at saka yung kanyang husband. So, ang sabi, silang dalawa daw ay nag-uusap. So, check muna natin yung mga questions bago natin pakinggan yung usapan nila. Number 1. Gutchon 씨와 남편은 어느 시절에 대해서 회상하고 있습니까? So again, 회상하다, to recall or look back or think back. So anong time daw? So schedule means yung time, no? Anong time yung binabalikan daw ni Gutchon at nung kanyang husband? So pakinggan natin yung usapan nila later. Number 2. 구천 씨의 지금 한국 생활을 한국어 학습 초기와 비교하면 어떻습니까? 좋아졌습니까? So, dito sabi niya, kung i-compare daw yung buhay ni Gutchon ngayon sa Korea versus sa buhay niya nung bago pa lang siyang nag-aaral ng Korean language. Yon. So, how was it? So, naging better ba yung kanyang pamumuhay? Yan, pakinggan din natin yung sasabihin niya. And then, number 3, so, true or false, yung number 1 muna. 남편은 구천 씨가 한국어 공부를 시작한 때를 먼 옛날처럼 느끼고 있다. Ano ibig sabihin yan? Yung husband daw ni Gutchon, so, binabalikan nila yung nung time na nag-aaral siya ng Korean language. So, 한국어 공부를 시작한 때를
먼 옛날처럼. So, ibig sabihin nito, parang ang tagal na. 먼 옛날처럼. So, na-feel daw niya na parang ang tagal-tagal na nung siya ay nag-start na mag-aral ng Korean language. Number 2. 남편은 구천 씨와의 의사소통을 위해 중국어를 배우고 싶은 마음이 있었다. So, sabi no, 중국어를 배우고 싶은 마음이 있었다. So, meron daw heart, okay, to study ng Chinese language yung asawa ni Guchon para sa kanilang communication. Yung husband ni Guchon is Korean and si Guchon naman is Chinese. So, parang naisipan nung asawa ni Guchon na mag-aral ng language ni Guchon. So, isota. Ibig sabihin, before, no? Okay, so tingnan natin yung flow ng usapan mamaya. Then, number 3, 구천 씨는 한국어를 공부하면서 한 번도 포기하고 싶은 적이 없었다. Dito muna yung 한 번도 포기하고 싶은 적이 없었다. So, sabi niya, not even once or kahit isang beses, never niya na naisip na mag-give up. Okay? So, never niyang na-experience na mag-give up or naisipang mag-give up habang siya ay nag-aaral ng Korean language. Sino? Si Guchon. Okay, so pakinggan natin yung kanilang usapan. 와, 당신 가나다라 하던 게 엊그제 같은데 벌써 4단계네요. 시간이 정말 빠르죠? 처음에 제가 한국말 잘 못해서 우리도 손짓발짓 하면서 얘기했잖아요. 맞아요. 서로 번역기 돌려서 보여주기도 하고. 그래서 내가 중국어를 배우기 시작했잖아요. 어려워서 금방 포기하기는 했지만. 정말 그런 적도 있었네요. 당신이 열심히 사회통합 프로그램 수업을 들은 덕분에 우리가 이렇게 편하게 대화할 수 있게 된 것 같지요? 네, 그런 것 같아요. 사실 처음에는 멀리까지 수업을 다니느라고 힘들어서 그만두고 싶기도 했어요. 그런데 어떻게 꾸준히 수업에 다녔어요? 어느 날 어떤 선배 언니가 한국 생활 적응을 위해서는 언어가 제일 중요하다고 절대로 그만두지 말라고 하면서 고진감래라는 말을 해줬어요. 무슨 일이 있어도 사회통합 프로그램 수업은 끝까지 들으라고요. 고진감래, 고생 끝에 낙이 온다는 옛말이 정말 맞네요, 맞아. Okay, so yan yung kanilang usapan, no? Try nating i-decipher. So, yung una, sabi ni Kim Young-uk, yung asawa ni Guchon, 와, 당신 가나다라 하던 게 엊그제 같은데 벌써 4단계네요. So, ano yung sabi niya dyan? Yung 엊그제. So, parang kailan lang sa Tagalog term natin, no? Yung expression na yan. So, sa English naman, parang it seems like only yesterday. Nung naggaganadara ka lang, no? Parang nasa basic ka lang. Pero ngayon, nasa level 4 ka na. Sagot si Guchon. 시간이 정말 빠르죠? ang bilis ng oras, ano? 처음에 제가 한국말 잘못해서 우리도 손짓발짓 하면서 얘기했잖아요. Tapos yan, parang pinaalala niya, di ba, nung una nga, habang nag-uusap tayo, okay, so 우리도 손짓발짓 하면서, tayo ay may mga hand and feet gestures. Kasi hindi ako marunong ng Korean language. Okay, next. 사비 ng husband niya, 맞아요. 서로 번역기 돌려서 보여주기도 하고. As nag-agree siya, oo nga. Di ba, sa bawat isa, pinapakita natin yung translation. So, parang sa bawat isa, hawak sila ng phone, tapos kung ano sasabihin ni Guchon, translate sa phone, tapos papakita kay Guchon. Si Guchon, ganun din. Translate sa Korean, papakita sa husband. Ganun daw yung ginagawa nila before. Tapos yung kasunod, 그래서 내가 중국어를 배우기 시작했잖아요. 어려워서 금방 포기하기는 했지만. So, ayan. Nag-aral pala talaga siya, no? Sabi niya, nag-start. That's why, nag-start ako mag-aral ng Chinese language. Kaya lang ang hirap, kaya nag-give up ako agad. Okay, so, ayan. Sagot si Guchon. So, natawa siya, no? Kasi nga, give up agad yung husband niya. 정말 그런 적도 있었네요. So, binabalikan nila, no? Oo nga, that really happened, sabi niya. 사got yung husband, 당신이 열심히 사회통합 프로그램 수업을 들은 덕분에 우리가 이렇게 편하게 대화할 수 있게 된 것 같죠? So, dito muna, sabi niya, 이렇게 편하게
대화할 수 있게 된 것 같죠. So, 있게 된 것 같죠. Ibig sabihin, kino-confirm niya kay Guchon nun na, diba, it's because 열심히, so, you studied hard dun sa Sawetonga program or sa social integration program. So, yung dokbun dito, no, or dokbune, it means thanks to. So, parang pinapasalamatan niya yung pag-aaral ni Guchon, okay, dun sa social integration program. Kaya sila ngayon ay nakakapag-usap ng katulad ng ginagawa nila ngayon. So, they communicate well na. Tapos, sagot si Gutson. 네, 그런 것 같아요. So, nag-agree siya, no? Sa tingin ko, ganun nga. 사실 처음에는 멀리까지 수업을 다니느라고 힘들어서 그만두고 싶기도 했어요. Sabi niya, 사실, actually, nung una, 멀리까지. So, ibig sabihin, malayo pala, no? Kay Guchon yung papasukan niya. So, mahirap, kaya ginusto din daw niya na tumigil. Okay, so may ano pala siya, naisipan niya na tumigil kasi nga malayo yung kanyang papasukan. Pero hindi siya nag-stop, no, tuloy-tuloy. Ngayon level 4 na siya. Sagot ngayon yung kanyang husband. 그런데 어떻게 꾸준히 수업에 다녔어요? So, na-curious ngayon siya, no? Pero paano nga ba na consistent yung pag-attend mo? So, parang na-amaze siya na sa hirap, nagtuloy-tuloy pa rin si Guchon. Okay, sagot si Guchon. 어느 날 어떤 선배 언니가 한국 생활 적응을 위해서는 언어가 제일 필요하다고. So, dito muna hanggang sa may 중요하다고. So, one time daw or isang araw dun sa class nila, yung kanyang 선배 언니, so yung ati-atihan niya dun na mas matagal na dito sa Korea, malamang, no? So, ang sabi daw sa kanya, may advice na sa pagtira daw dito sa Korea para sa adaptation or makapag-adapt ng maayos dito sa Korea, ang pinaka-importante daw is yung language. 절대로 그만두지 말라고 하면서, so, in-advise daw sa kanya na never niyang itigil, no, yung pag-aaral. And sinabi itong salitang ito, 고진감래. 고진감래라는 말을 해줬어요. Yan, sinabi niya sa akin yung 고진감래. 무슨 일이 있어도 사회통합 프로그램 수업은 끝까지 들으라고요. So, yan. Sabi daw sa kanya nung sonbe niya, anumang mangyari, wag daw niyang ititigil, no? Tuloy niya lang hanggang dulo yung 사회통합 program na class niya. And then, sagot si husband niya, 고진감래. 고생 끝에 낙이 온다는 옛말이 정말 맞네요. 맞아. So, yan. Parang kinonfirm lang ni husband niya yung 고진감래 na salita. Sabi niya, yung 고진감래, ang ibig sabihin niyan, ito nga. So, after the struggle or hardship comes the joy or yung pleasure o kaya yung saya. No? Sa Tagalog, after ng hirap, yung saya. Tapos, yenmal. Ibig sabihin, yenmal, old saying or yung mga kasabihan nila before. 정말 맞네요. Totoo naman talaga or tama naman daw talaga. Okay, so yun yung kanilang usapan, no? Binabalikan yung times na bago pa lang sa pag-aaral si Guchon from Canada hanggang sa ngayon na level 4 na siya at talaga namang mahusay na siyang nakikipag-communicate kay Kim Yong-uk, yung kanyang husband. Okay, so balikan natin yung mga questions. Yung number 1 natin, so anong binabalikan ni Guchon at saka nung husband niya, yung time na nag-aaral pa lang si Guchon, no? So, yung bago pa lang siyang nag-aaral ng Korean language. So, sagot natin dito. Guchon 씨가 처음에, so nung una pa lang, 처음에 한국어 공부를 tapos ono 시절, so we can use this word, no? So instead na ono, han, isa sa mga time kung saan bago pa lang na nag-aaral si Guchon ng Korean language. So, 한 시절에 대해. tapos 회상하고 있다 or 회상하고 있습니다. Next, number 2. 구춘 씨의 지금 한국 생활을 한국어 학습 초기와 비교하면 어떻습니까? 좋아졌습니까? So, yes, no? 네, 좋아졌습니다.
sobrang laki nung pinagbago nung ano nila, no? Pamumuhay kasi ngayon si Kuchon ay nakakapag-communicate well na. Unlike before, ano yung mga nabanggit dun sa pinag-usapan nila kanina, yung hand gestures, ano pa, ano sila, no, gagamit sila ng translator. So, pwede nating idagdag yun dito. So, pwede natin sabihin, 처음에는, ano yun, 손짓, 발짓, 하고, tas ano pa, 번역기를 돌려, tapos pinapakita, no? So, sa translate, tas papakita sa husband niya. So, 보여 주었는데, or 줬는데, 지금은 잘, or not 잘, 편하게. Yan. So, 편하게 대화할 수 있습니다. Okay? So, medyo mahaba yung sagot natin, no? Pero, dito kasi, inano natin, no? Sinagot natin itong part na to, yung nauna. 비교하면, to compare. Ayan. So, next. Dito sa true or false natin, yung number 1. So, again, 남편은 구천 씨가 한국어 공부를 시작한 때를 먼 옛날처럼 느끼고 있다. So, parang antagal na daw ba yung nafe-feel nung husband ni Guchon simula nung nag-aaral siya ng Korean language? So, this one is wrong. Actually, ang sinabi ni husband ni Guchon is not 먼 옛날. Ang sinabi is ito yung nandito, no? 엊그제. So, ang ibig sabihin, parang kailan lang. Okay? Seems like it's was just yesterday. Okay? So, dito tayo sa number 2. 남편은 구천 씨와의 의사소통을 위해 중국어를 배우고 싶은 마음이 있었다. This one is correct. Yan. So, di ba nag-aral siya ng Chinese language, although nag-give up siya agad-agad kasi nga mahirap daw. Then number 3, 구천 씨는 한국어를 공부하면서 한 번도 포기하고 싶은 적이 없었다. Wala ba? Meron, no? So, X din ito. So, naisipan niya na tumigil nung pag-aaral kasi nga, sabi niya, no, malayo yung papasukan. Pero, hindi niya ginawa. Naisip lang niya. Okay? So, yan yung sagot natin for the questions. And then, danojang muna tayo. So, 회상, again, it means to recall, look back, think back. 엊그제, so it's like yesterday, parang kailan lang sa Tagalog. 꾸준히, continuously, tuloy-tuloy, walang patid, katulad nung pagpasok na ginawa ni Kuchon sa Sawetonga program, tuloy-tuloy lang. 고진감래, so ito yung kasabihan nila before na ang ibig sabihin is 고생 끝에 낙이 오다. After ng hardships ay joy. Next, 옛말, yung old saying. Mga dating kasabihan. Okay? So, dito tayo sa 발음. So, si real. Kapag si real daw, ang kasunod is itong mga to, yung mga letters na yan. So, ito ang magiging tunog. Okay? Example. So, magiging, siya, no? 상기역, 상디귿, 상비읍. So, magiging twin siya or kambal. So, dito, 한걸, instead na 한걸, magiging 한걸. Tapos dito, 쓸수록, 쓸수록. And then, 만났지, 만났지. So, tingnan natin yung number 1 sentence. 초급부터 공부를 열심히 할 걸 그랬어요. 초급부터 공부를 열심히 할 걸 그랬어요. Ano ibig sabihin yan? Ay, sana pala nung una pa lang ay nag-aral na akong mabuti ng Korean language malamang or kung ano man yung inaaral. Okay, so 초급부터 ibig sabihin from the beginning, no? Or beginners level. Yan.
So, parang may regret yung halkol 그랬어요. Sana pala, nung una pa lang, nag-aral na akong maigi. Next, number 2. 이 제품은 쓸수록 더 마음에 드실 거예요. 이 제품은 쓸수록 더 마음에 드실 거예요. Ano ibig sabihin? Itong item na to or product na to, the more nagagamitin mo siya, mas magugustuhan mo. Okay, so nandyan yung ating grammar na 을수록. Number 3. 언제 만날지 아직 정하지 않았어요. 언제 만날지 아직 정하지 않았어요. Anong ibig sabihin yan? Hindi pa kami nakapag-decide still kung kailan kami magkikita. Okay, so hindi pa kami decided kung kailan kami magkikita. So that's for the listening part ng Level 4 Unit 1. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.